Hello! Welcome to another general reading. I'm Purple Tin for those who are new here. At maraming salamat dun sa mga matatagal na rito. Ayan. Para dun sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, subscribe, patap na rin yung bell icon. Regarding personal readings naman, tignan nyo na lang yung mga info sa dulo ng ating video. Yan. Or basahin yung description dito. Shoutout sa ating mga YouTube channel members at sa ating mga FB page subscribers na naka-flex. Naka-flex yung mga pangalan nyo doon sa dulo. Yan. Juliet Saito, Mildred Miyatake, Julian Gonzal, Alejandra Arguedo, Velovitos, Yo Divine, Maya 2.6, Alicia Chancellor, Aida Manuel, Jovel Salvador. May bago tayo, wait lang. May Ann Agis, Jennifer, at saka si Pretty Trixie, at saka si Michael Padilla. Yan. Yan yung mga latest natin, si Pretty Trixie. Yan. Yan, naka-flex yung mga pangalan nyo dun sa dulo. Andun din yung may, yung mga interesado sa personal reading, nandun lahat. Sa dulo na lang. Okay? Baka kasi mainip kayo, ilagay ko sa umpisa. Ayan. Energy mo ba to? General reading. Energy mo ba ite? Tignan natin. Energy mo ba ite? Ite. Ay. Wait lang. Ano ba? Ang gulo ng mga cards ko, mga dear. Energy mo ba ite? General reading tayo. General reading. Walang specific na topic ite. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. At kung gusto nyo ng tailored na reading para sa inyo, personal, ayun, alam nyo yung gagawin. Panoorin nyo hanggang dulo, nandun po yung details sa personal reading. Para naman sa mga gustong mag-join, mag-avail lang subscription sa FB. Hanapin nyo lang yung subscribe button doon sa name ng page ko. Katabi lang yun nun. At pagdating naman sa mga gustong mag-join sa aking YouTube channel membership, yan. Pag in-avail nyo yung pinakamataas na level, may discount kayo tuwing magpapa-personal reading kayo sa akin. Tsaka may iba pang mga perks. Hanapin nyo naman yung join button sa video ko sa YouTube, or basahin nyo yung link, tap nyo yung link sa description, nilagay ko doon paano mag-join. Yan. Energy mo ba ite? Transformation yung overall energy mo. Ay, pumiyok pa ako. My God. Transformation. Merong something na mag-e-end, something that will die. Hindi yung machuchugi mamamatay, dear. Parang meron something dito na mababago sa'yo. Mapapalitan ng something new. Yan. Yan, Phoenix ano pa. Okay, something na may kinalaman sa sarili mo, sa personality mo. Oo, may kinalaman sa'yo to. Yung something na mapapalitan, magdaday or mag-i-end. Kung ano man itong gusto mong baguhin sa sarili mo. At this involves a cancer. So, yan, baka ang kadil mo dito is cancer person. Ko alam kung nakikita. Yan. Oo, may mga gusto ka sigurong baguhin. Hindi ko alam. O baka may gusto kang baguhin sa mostly, parang naka-center siya sa sarili mo. Baguhin sa sarili mo. Basta ikaw yung nagkaroon ng transformation dito eh. Pero pwedeng may involved na cancer person. Kaya baka iba sa inyo, pwedeng may ini-improve kayo sa sarili ninyo, tinatransform ninyo yung sarili ninyo, yan. Baka gusto ninyong
Pwedeng physical transformation, yan. Or pwedeng sa spiritual, or sa sa personality ninyo, or basta may kinalaman sa inyong sa sarili ninyo. At pwede ring merong energy dito ng anak or mother. May kinalaman sa parenting or motherhood, specific motherhood, family, or family member. Baka si Cancer yun. Jowa mo man yan, family member. Okay. Meron talaga nag-end dito. May nag-end. Break up, separation, divorce. Pwedeng ganun. Okay. Ako, so may mga lumitaw na ibang signs dito. Bukod kay Cancer, merong Gemini, merong Capricorn energy. O pwedeng isa dyan sign mo, pwedeng iba dyan sign ng person mo. May mga taong involved dito. Parang nagkaroon ng ng loss in the past. Ayan, pwedeng may namaalam na family member or basta someone close to you siguro. Pwedeng possibility yan. Na pwedeng yun yung pinagdadaanan yung painful. Kasi meron something painful in the recent past eh. Ito kasi recent past mo yan, dalawa lumabas na yan. So yun yung nakuha kong energy na pwedeng meron kayong masakit na pinagdaanan lately. Kaya nga kayo nagkakaroon ng transformation dito. At meron din yung new beginnings eh. Alam mo, may card ng dalawang card dito na may kinalaman sa pamimili. Pagdi-decide. Whether meron kang isang bibitiwan dito. Pwedeng relationship, pwedeng tao, or kung ano man itong dalawang bagay na ito na dapat mong timbangin at pagpilian. So, ikaw ito na malalagay dun sa sitwasyon na kailangan mong mamili. No, na may involved na Gemini dito sa pagpipilian mo. Okay? By the way, itong reading na to depende kung paano nagre-resonate sa inyo. General reading kasi. Pwedeng sa iba past na ito, pwedeng sa iba nangyayari pa lang, pwedeng sa iba mangyayari pa lang. Okay? So, wag kayong masyadong assuming dito sa reading na to kasi hindi po ito ninyo personal reading. Baka dun sa iba, kasi iba parang nag-i-illusion sila na parang personal reading nila yung mga ginagawa kong reading. Yung iba lang naman, mga mailan-ilan, di naman karamihan ganun. So, in-explain ko lang. Yun na nga. So, kailangan mong mamili. Kinailangan mong mamili. Ayan. Pwede iba kinailangan mamili. And parang ang dito sa current mo, parang nakapili ka na, which is ang pinili mo si Gemini. Kung ito ay dalawang person. And nakikita ko dito sa present mo, kung in the past mo, nagkaroon ka ng na-broken heart ka dyan, either ikaw yung pinagpilian or ikaw yung namili and then yung naging choice is si Gemini, nakikita ko dito sa present situation na this is a more sacred connection or relationship. This is, love. No? Pwedeng true love ito. So, yan, pwedeng iba sa inyo dito sa current ninyo, may jowa na kayo. Kayo ang pinili nito or kayo ang pumili dito kay Gemini. At nakikita ko to, pwedeng marriage, malalim na connection, commitment. Yan, sacred eh. Some 'di ba? Ito yung relationship na are you choosing yung live-in or yung magpapakasal? Parang ganun, no? So this is more on mas malalim kaysa yung pa-live-in lang. Yun yung nafe-feel ko, no? Dito sa present energy mo.
Kumbaga, ito na yung pang, ano, pang simbahan, hindi yung pang ano-ano lang, syota-syota, parang ganon. Yun yung napipick up ko energy. Ayan. So, pwedeng, uy, ang nakikita ko dito is, oo, kasal ka na, or nakasal ka na, basta nakikita ko committed ka na dito. So, whether kinasal kayo sa simbahan, sa west, or nagsasama na kayo, kayo yung legal na magjowa, pero nakikita ko dito is parang, in the future, parang mai-involve ka sa isang, ano, bawal na pag-ibig. Oo. Parang merong something dito na ano na magiging marupok. Magiging marupok kung sino man ito. Situation na merong magiging marupok in the future, papatol, at magkakaroon ng, ayun na nga, yung parang secret relationship. Kahit na committed na dito sa present, or kasal na. Either committed or kasal na. So, nakikita ko, ang person involved dito, either Cancer or Capricorn naman in the future. Okay? So, ito yung recent past mo or past, ito yung present mo, ito yung future mo. So, ang nakikita ko dito is matatali ka sa ganyang klaseng connection, wherein para kang mahihibang dyan o ma-obsess ka dyan. Magkakaroon ka ng, yan, yung parang matinding attachment dito sa person na to, either Capricorn or Cancer. Na kahit alam mong mali, is parang hindi mo pa rin matiis tong person na to. Masasadla ka dito. Yan, masasadla ka dyan. So, this is a temptation in the future. Something na pwedeng makasira dito sa present mo, dito sa relationship nyo ni Gemini, or kung ikaw si Gemini dito. Oo, codependency to, oh. Oo, yan yung nakikita kong next. Tsaka nakikita ko dito sa present, pwedeng may mga secrets dito, ah. May mga secrets. Hindi ko alam kung sino may sikreto, ikaw o yung person mo. Or merong energy na nananahimik. May nalalaman to, kung sino man to si High Priestess sa inyong dalawa, may nalalaman to, pero kuning-kuning, tahimik lang siya. Pinapakita niya, kunwari tahimik lang, pero may alam to. Hindi lang yan nagsasalita, pero may alam yan. So, pwedeng alam niya yung sikreto, kunwari hindi niya alam na nahimik siya. Or pwedeng kung sino man ito sa inyo na meron siyang hindi sinasabi. Okay, pero ang good news, what I saw with the World card here, in your future, no? So, bagamat meron ditong naging marupok, pumatol, at nagkaroon ng secret love affair or napunta sa bawal na pag-ibig or pwedeng third party situation or an obsessive period. Yan. Nakikita ko na no, parang na-addict ka dito sa person na to or na-addict kayo sa isa't isa, parang ganun eh. Na-attach kayo sa isa't isa kahit alam nyong bawal. Okay? To the point na pwedeng na i-sacrifice mo itong present relationship mo dito, no? Mako-compromise yan dito sa future dahil dito sa pakikijowa or pagiging marupok. Pero ang nakikita ko dito is a path to enlightenment, no? So, kasi ganito yan.
Ang magpapalaya sa inyo dito, bawal pala makita ito. Ayan, bawal din to bold, okay. Wala na akong maano. So, ayan, dito sa devil card mo, di ba parang at some point na obsessed ka dyan? Kung ikaw yan na yung naging marupok dyan, sino sa inyo. Pero mahihimas-masan yan in the future. So, ibig sabihin, kung sino man yung nahimasmasan na yan, kung sino man yung na-obsess dyan, makakalaya din siya dyan sa bad company na yan, sa bawal na pag-ibig na yan. Siya rin mismo, siya rin yung magde-decide. Once na ma-enlighten siya, matauhan siya dun sa pinagagawa niya. Okay? Maghihiwalay at maghihiwalay din kayo ng person na yan. And marirealize nung isa na kung sino man yun, ikaw, no, na naging marupok siya dyan. At yun ang pinakamagandang balita nitong world card. Mag-i-end at mag-i-end din itong obsession na yan. Itong maling maling sinamahan, maling pag-ibig or bawal na pag-ibig. Okay? So yan. Yan yung nakuha kong mga energies. Sana nagustuhan nyo itong reading or sana makatulong sa inyo. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Take care, babush!